A blessed day to everyone. Welcome to our daily insight, hope and strength for the journey. Thank God it's another day of thanks and another new moment to follow His will and to obey Him joyfully. Our scripture verse for today is found in the book of Psalm 119 verses 33 and 34 says, "Just tell me what to do and I will do it, Lord. As long as I live, I'll wholeheartedly obey." Alam mo ba na nakangiti at natutuwa ang Diyos kapag sinusunod natin siya ng buong puso? That means doing whatever God asks without complaining, reservation, or hesitation. Hindi tayo nag-aatubiling sabihing, "Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, yes, Lord." And we immediately act on it. Kung parent ka, tiyak na alam mo na. Delayed obedience is really disobedience. Kapag tayo inuutusan ng Diyos na gawin ang anumang bagay, hindi niya kailangan ng ating tanong o ating paliwanag bago tayo sumunod. Minsan hindi natin agad maunawaan ang kanyang utos at kalooban. Kasi hindi natin inuunawa ng gusto ang kanyang mga salita. Maybe we seldom read our Bible, though we believe that it's God's Word. Maaari din naman na we just read it and we do not really understand its context. Remember this, hindi tayo uutusan ng Diyos ng lihis sa kanyang mga salita na nakasaad sa banal na kasulatan. We will not contradict whatever His Word says. But obedience takes faith to follow and not by understanding everything first. Understanding everything can wait, but obedience cannot. Ang agaran nating pagsunod ay siyang higit na magtuturo sa atin tungkol sa Diyos kaysa sa mga mahabang mga diskusyon patungkol sa kanyang utos. In fact, you will never immediately understand some commands until you obey them first. Amen. Halimbawa nito ay si Peter. Inutusan siya ni Jesus na pumalaot muli upang manghuli ng isda pagkatapos ng bigo nilang pangingisda ng buong magdamag. Ito ang sabi ni Jesus, "Pumalaot kayo at ihulog ang mga lambat upang manghuli." Peter reasoned out at ang sabi niya, "Guro, magdamag po kaming nagpagod, ngunit wala kaming nahuli." But anyway, without further discussion, Peter obeyed Jesus' instruction. Ito ang sabi niya, "Ngunit dahil sa sinabi ninyo, ihuhulog ko ang mga lambat." Ganon nga ang ginawa nila at nakahuli sila ng maraming isda kaya't halos mapunit ang kanilang mga lambat. Obedience opens the door of understanding. Pagkatapos ng pagsunod nila Peter, sa kanila naunawaan ng lubos ang layunin ng utos ni Jesus. Minsan, hindi natin sinusunod agad ang utos ng Diyos. At kung sumunod man tayo, hindi buo at ganap ang ating pagsunod. Kung minsan naman sa pasimula ay masigla tayong sumusunod, pero halfway through, we stop doing what He wants us to do. Minsan naman, pinipili lang natin ang utos na gusto nating gawin. We make a list of the commands we like at iyon ang ating susundin at i-ignore na lang natin yung iba na sa palagay natin ay unreasonable, mahirap, impossible, expensive, or unpopular. Amen. Mayroong nagsabi, "Dadalo ako ng worship service sa araw na ito, pero hindi ako magta-tithe. Aawit ako ng mga Christian songs, pero hindi ako makikinig ng sermon. Magbabasa ako ng Bible, pero hindi ko mapapatawad ang mga taong nakasakit sa akin. Magpipray ako, pero hindi ako magtitestify tungkol sa kabutihan ng Diyos." Ang hindi lubos na pagsunod ay katumbas ng ganap na pagsuway. Masaya dapat natin sinusunod ang Diyos at ito'y dapat nating gawin ng buong puso. The Bible says in Psalm 100 verse 2, "Obey Him gladly." Ito ang damdamin ni David nang sabihin niya sa Diyos, "Ituro mo, O Yahweh, layunin ng kautusan at iyon ang susundin ko habang ako'y nabubuhay. Ituro mo ang batas mo at sisikapin kong masunod.
buong pusong iingatan at susundin ko ng lubos. Amen. Ganyan din ang sinabi ni James sa kanyang sulat sa mga mananampalataya. God is pleased not only by what we believe, but also by what we do. Amen. Alam mo ba na ang pagsunod natin sa Diyos ay isang gawain ng pagsamba sa Kanya? Bakit ba nagbibigay ng lugod ang pagsunod natin sa Diyos? Bakit ba natutuwa at nakangiti ang Diyos kapag buong puso nating sinusunod Siya? Dahil nagpapahayag ito ng patunay na mahal natin ang Diyos. Ang sabi po ng Panginoong Yesus, if you love me, you will obey my commandments. Amen. Sa araw na ito, mapangiti, matuwa at mapasaya nawa ang Diyos sa atin. Amen. Let us pray. Dear God, please give us a humble heart to yield to your instructions at all times. Help us to obey you completely and help us to be sensitive to the guidance of the Holy Spirit. May we please you always in everything we do for your glory and honor. In the name of Jesus. Amen and amen. Again, good day po muli sa inyong lahat. God bless you and your family. See you again tomorrow.